Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. はい。それでは次の文法は、くせに。くせにpo. Ano po? 知っているくせに. So, madalas po siyang ginagamit sa negative form. Negative na pakikipagpanayan po. Ano po? Ang conjugation niya po is verb, adjective, noun, normal form po na noun, kuseni. Or, noun da, drop down ng da, palitan po natin ng no, at kuseni. At maaari rin po siya na adjective, drop down da, palitan po natin ng na, kuseni. Yung po ang conjugation niya po. Ano po? Sa Tagalog, ito pong kuseni ay blanco naman eh. Blanco lang naman eh. At iba pa po, depende po sa sentence po. Ito pong kuseni, depende po sa sentence, maaaring magbago po yung Tagalog niya po. Ano po? So, ang grammar po na kuseni ay ginagamit kapag may sinisisi. Gustong mamuna o kaya naman gustong pintasan. So, negative po talaga siya. At may halong pakiramdam or feeling po sa Tagalog po na pagmamaliit sa kausap. Jamin-san! Yung mic niyo po. Kawaiku yutteru ne. Hai. For example po, gakusei no kuseni. Pag sinabi pong gakusei no kuseni, magiging ano po siya sa Tagalog? Hi! Ay, Napasarap po kayo ha. Hi! hindi ko po. Ano po ulit? Gakusei no kuseni? Opo. Sa Tagalog po yung kuseni, maaari pong maging Gakusei. naman ano? lang naman eh. Estudyante lang naman, ganun? So des. So, pag ginawa po siyang Tagalog, magiging gakusei means estudyante. Kuseni lang naman. Hay, estudyante ka lang naman eh. Minamaliit niya po siya. May halo pong feeling ng pagmamaliit sa kausap. Ano po? Hay, diba? Pag sinabi pong dekinai kuseni, ano po ang meaning po niya? Dekinai kuseni. Hindi mo naman kaya. Parang ganun po. Hindi mo naman kaya. Ganyan po. Ano? Hay. So, hindi mo naman kayang gawin eh. Dekinai, hindi kayang gawin. Hindi kayang gawin po ang dekinai. Kuseni naman eh. Ano po sa Automatic po yung kasunod na Or may translation po sa Nihongo yung Or expression matik na po po. kasi yung kuseni eh. Yung kuseni naman eh. Ano po siya? Parang package na po yung may talaga sa ano. Opo, kasi ina-express po natin dito yung pagmamaliit sa kausap po. Ano po? Okay po. Sense. Kumbaga, kung halimbawa, ano lang po to, explanation lang po, hindi ko po kayo minamaniit sa totoong buhay. Hay, tatoeba ne? Jamins no kuseni. Pag sinabi ko pong ganyan, si Jamins ka lang naman eh. Parang ganyan. Hi! Ganun pa rin yung ano yung sagot niya. Hi! Para kayo natutuwa. parang mali yung pakikipag-usap. Dapat sad kayo kasi Mali yung minamaliit response. kayo. Mali yung response nito. Hi! So des. So, pagmamaliit po ang kuseni. Ano po? So, hindi po siya healthy na gamitin sa pakikipanayan po. Ano po? Hi! So, go po tayo sa example sentences po natin. Okay. Hi! Basahin ko po in Japanese. 知ってるくせに教えてくれない. Yung 知っているくせに means alam mo naman eh. So, kapag Tagalog po, ano po sa palagay nyo? Ang magiging Tagalog niya po. Parang positive po yun. Alam mo naman eh. Hindi po siya negative. Sabi ko po negative. Tingnan niyo po yung sunod. Ay, isete ko rin ay. Alam mo naman eh. Alam mo naman turuan mo ako, parang ganun. Kurenai, negative form po siya. Ay, Alam mo naman eh. alam mo naman eh.
Ayaw mo akong? Ayaw mo akong turuan. So des. Pwedeng ganyan po at pwede rin pong pagbalik-tarin. Maging shitteru. Shitteru is alam mo. Kuseni naman e. Oshiete, turuan. Akong turuan. Mo akong turuan. Pwede pong ganyan po ang maging meaning niya po. Kurenai, negative form. So, ayaw. So, ibig po sabihin, pag pinagbuo-buo po yung mga salitang yon, magiging ayaw mo akong turuan. Alam mo naman eh. Ganyan po. So, shitteru kuseni oshiete kurenai. Yun po ang magiging sentence na po in Tagalog. Hi. Next sentence po tayo. Genki na kuseni byouki na furi o shiteiru. Na adjective po siya ha. Kaya po siya may na. Genki na kuseni byouki na furi o shiteiru. Ang genki na kuseni, pag tinagalog po siya, magiging masigla ka naman eh. Hi. So, paano po siya sa Tagalog itong phrase po na ito? Furi o shiteiru. Furi na pag-aralan po natin siya noong nakaraang week. Nagpapanggap. Yung pagpapanggap po. Diyan sa atmas. Pagpapanggap po. Furi o shiteiru. So, ano po ang byoki? O parang nagsasakit-sakitan siya, tapos masigla ka naman. Parang So, そんな感じですね。はい. Kaya pag ginawa po siyang Tagalog, magiging ganito po. Tingnan po natin po ang mga salitang ginamit. Genki means masigla. Kuseni means naman eh. So, masigla ka naman eh. Byoki na, ibig ko sabihin, may sakit. Furi means nagpapanggap. O shiteiru, ginagawa, pinapanggap, isinasagawa niya po yung pagpanggap. So, pag pinagbuo-buo po ang mga salitang yon, sa Tagalog, magiging nagpapanggap kang may sakit. Masigla ka naman eh. Ano po, nagpapanggap yung kausap niya na may sakit pero masigla naman siya. Hi. May sinabi po kayo? May sinabi po kayo, Jaminsan? pwede po yung yung nagsasakit-sakita. Ganun. Pwede rin po. Kasi kung baga nagsasakit-sakitan, ibig po sabihin, nagpapanggap po siya. Kaya pwede rin po yun. Lalo na po pag translation po yung ginagamit niyo po, yung nagta-translate kayo po. Ano po, nagtatrabaho po kaya sa translator, maaari niyo po yung gamitin. Kaso ginawa ko lang po siyang literal kasi grammar po yung pinag-uusapan natin. Hi. So, yung... Pag po yung yung word lang po na nagpapanggap, maiiba na po ba siya sa Nihongo? Kasi pag verb po, sa Nihongo po? Furi o shiteiru. Furi usuru, ganun po yung niya. Furi usuru, nagpapanggap. Opo, pwede rin po yun. Pag pag ginagawa niya ngayon, present tense po, furi o shiteiru. Furi o suru. Pag kung suru form po siya. Hi. Ito po kasi te form po siya eh. Yung po niya, kasunuran, yung siya. Noun, adjective. Adjective po. Pa. Adjective. Na adjective. Byoki na furi o shiteiru. Hi. So, nagpapanggap kang may sakit, masigla ka naman eh. Sa Japanese, genki na kuseni, byoki na furi o shiteiru. Hi, maraming salamat po! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.